mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado ng umaga, ang ating pinapaabot sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig, mga tagapanood sa buong daigdig, gano'n po. At siyempre po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ito po kasi karanasan ko pagka binibigkas ko po yung Luzon, Visayas at Mindanao. Talaga naman pong lalong napapalapit sa ating damdamin ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, lalo na kapag na-realize po natin 7,641 ang mga isla po tayo, 17 regions, 81 provinces, 1,489 ang mga municipalities, 145 na mga syudad, 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nakakalat dyan, nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Pero siyempre po ang ating namang panalangin at yun ang tinutugon ng ating Panginoon Diyos, mukhang hindi na po kumakalat dyan. Yan ang ating panalangin. At kung magtutulungan po tayo ay mangyayari yan, hindi nakakalat dyan ang COVID-19 virus. Marhay na aga sa inyo na aming mga tagapakinig yan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening sa inyong lahat po dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at wala pong sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang araw din po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito sa paborito ninyong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan din sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At meron po tayong simulcast sa pamagitan ng ating partner na television channel 185 sa Great Commission Television or GCTV. Yan po ay sa Signal Cable. At siyempre po ngayong araw nito ay narito pa rin ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Kuya Kaloy Cao Jr. At kasama po natin mamaya lang ng konti ay makakaagapay na natin ang ating pong kaagapay na abogado si Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan mamaya at sasagot sa mga katanungang legal at sa biyaya po ng Panginoon Diyos at sa tabas ng batas. Sa punto po ito, nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministries ng FEBC. At sa tulong po ng Panginoon Diyos at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ni Heso Kristo. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang detalye. Maraming salamat po sa inyong lahat na aming mga kaagapay. Pero may babatiin po muna tayo, parang attendance checking po ito. At ito po ang ating mga taga-subaybay na nais nating batiin at bumabati rin po sa atin. Nora Salvador, Claire Henil Mercado, Cynthia Zabala Chavez Valencia, Margaret R.S., Jenny Cantiga, Nemia Texon Ranido, Villamor Garcia Del Leona, Lola Nenet, Mamalhain Cruz Celestino, Lolit Malyari Adia, Philip Ceballos. At meron pong pagbati mula kay Roger Refalda at may kahalo po itong pasalamat. Malaking tulong po kayo at nadadagdagan ang aming kaalaman sa batas at sa mga
aplikasyon nito. At meron din pong pagbati, sabi po niya, good day po. Very educational, ang sabi, at God bless po sa inyo mga attorneys mula kay Eden Lucia Adonai Berses. Bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, narito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan para sa araw na ito ay mula sa Magandang Balita Biblia, mga Kawikaan 19:1. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Ay napapanahon po, no? Na paalala po ito mula sa salita ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa kampanyahan po ngayon. Kampanyahan po ngayon ng mga kandidato. Nako, ay talaga naman, paalala po ito, dapat marangal ang ating pamumuhay, ano po, at hindi tayo masalita. Lalo't kung wala namang nalalaman. Kaya naman po kayo ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutuon na po tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre po ito pa rin si Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At ngayon po ay kasama na natin ang ating kaagapay na abogado, si Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan at para magkaagapay po namin sasagutin ang mga katanungan legal mamaya ng konti. Attorney Roel, bumati ka na. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Muli po ay salamat at ako'y narito muli upang tumulong sa inyong maglingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig. Ayun, okay. Siyempre po, tayo ay nagpapasalamat dahil nagapayan po tayo ng mga matitsaga po, no? Sa pag-agapay sa amin, si Ma'am Absidy Ferrer, ang ating Protex na sina JV Tamua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan. Tayo po ngayon ay nasa segment na ng Punto por Punto. At ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay napapanahon din. Napapanahon din. Maraming salamat sa ating research team. Ano? Tama naman. Ano? Ito po ang Republic Act number 9482, Anti-Rabies Act of 2007. Nako, napapanahon po ito kasi marami nagkakalat-kalat na mga askals dyan eh. Nako, baka hindi napakunahan. Ito po ngayon, ang guidance po sa inyo. Ito po may mga mandate sa batas. Sige, Atty. Noel, talakayin mo na, paalala sa ating mga kababayan na para hindi kakalat-kalat ang mga aso nila. Alam mo, yung mga aso, naghahanap din niya ng kalinga. No?
Yes. Ako, meron akong mga dito sa aming compound, meron mga aso dito na naawa ko. Pag tumadating ang aking sasakyan, ay nasunod na sila sa akin. Napakain ko. So, pero minamandato tayo ng batas na mga ito. Ito naman hindi akin. Hindi akin yung mga aso. Sumusunod lamang. Pero dito sa binasa mong batas, Republic Act 9482, Pastorni, of 2007 pa ito, no? Mhm. Ang title ay An Act Providing for the Control and Elimination of Human and Animal Rabies, prescribing penalties for violation thereof and appropriating funds therefore. Basically kasi sa ang ating estado ay mandated na protektahan ng ating kalusugan, promote the right to health of the people. So napakalaking threat nga naman sa kalusugan natin kung may mga pakalat-kalat na rabid dog o may mga rabies na aso. Kaya, yung batas na ito ay this law mandated a multi-agency na multi-sectoral committee para ipatupad ang batas na ito. Department of Health, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, no? So at yung LGU, no? Inamandate niya rin sa LGU na pangalagaan ang mamamayan sa pamamagitan na ang kalusugan ay maprotektahan at huwag kumalat yung rabies sa aso at sa tao man, no? Binibigyan din ng mandato na pagka meron ng mga pre-exposure treatment, no? Yun yung mga booster shots din yun. Pinabakunahan yung mga bata, lalo na yung mga nag-aalaga ng aso para magkameron ng pre-exposure treatment. Pero ang mahalaga dito ay yung mandato sa bawat may-ari ng aso na pangalagaan yung kanilang aso, pakainin ng ayos, itrato ng maayos yung mga aso, pakainin at pabakunahan, no? Sangayon sa batas na ito ay merong mandate na i-register. No? Sabi dito, dapat naka-register ang mga aso sa kanilang LGU. No? Sa pagkikipagtulungan ng mga NGO, siguro nakikita natin mayroong mga NGO na nangangalaga sa mga kahit yung mga stray dog. Balik tayo dito sa batas na ito. Yung mga nabanggit natin, obligasyon ng mga ari ng aso na i-register, pabakunahan, pakainin, at pag-itali, nakalis, pag inilabas. At pag ito'y nakakagat, kailangan po ninyong panagutan. May mga penalties po na ibinigay ang batas. 2,000 kapag ka ayaw mong magparehistro or failed to register yung dog, hindi mo pina-immunize. Tapos, hindi mo pinabakunahan, ayaw mong pabakunahan, nakakagat. Naku, may multa ka din pagka hindi mo pinagamot, 25,000. Malaki rin, Atty. Ruel. Malaki rin. Pero hindi nga kulong 4 na taong pagkakulong kapag ka ito naman ay nag-trade ka. Ano mo, nung araw kinakain niya naku, nakakaawa. No? Meron po rin 4 hanggang 4 na taong pagkakulong kapag ginawa natin yan. Kasi alam mo, Atty. Ruel, nung kami mga bata pa, ng nanay mo, pamangking buko po kasi si Atty. Ruel, yung kanyang nanay ay panganay po namin sa magkakapatid na 10. 10 lang naman. Kaunti. 2 po yung namatay sa infancy at wala po kami na we grew up up to adulthood. Bakit ko po nabanggit ito? No? Wala pa sa hinagap si Atty. Ruel sa pag-iisip ng kanyang nanay dalaga pa ang kanyang nanay na ate ko po Atty. Ruel, ito yata naikukwento ko na sa iyo nung bata ka pang inaalagaan kita. Pinagbabawalan kitang kakalat-kalat sa lansangan na maraming aso.
Kitang-kita ko ito, Atty. Roel, no? Bata pa ako noon, sa bukid pa kami nakatira. Kami magkakapatid, kasama nga ang nanay mo na pangalan namin. Meron kaming kabarangay na nakagat ng asong ulol. No? Kitang-kita ko ang nangyari, Atty. Roel. Nagkaroon na ng hydrophobia, no? Talagang para siyang yung nanghahabol, etc. Takot na takot sa tubig. Ganun. Pag nakakita ng tubig, whether nasa pusalian yan, o kasi taga-bukid kami, yung tubig sa bukid. Ano? Pag nakita niya yan, yung tubig sa poso, kasi nasa community kami ng barangay. Talagang takot siya. Ano? At talagang nakahihindik. Kaya ako magmula noon, takot na takot ako sa mga aso. Ingat na ingat ako sa mga aso. At napaka-relevant, napaka-timely nitong batas na ito na ating tinatalakay ngayon. Para maibsan. Ngayon naibsan eh. Dati ayokong may mga kakasalubong na aso, lalo askal eh. Pero ngayon, na-eradicate na po yan. Hindi pa naman totally, kamukha na sabi ni Atty. Roel kanina. Pero this is a step in the right direction para sa kapakanan ng community. Para hindi na mangyari yung sinasabi ko sa iyo, Atty. Roel, nakakahindik sa isang batang musmos na katulad ko na nakita ko yung nangyari na yon, na nagkaroon ng hydrophobia dahil nakagat ng asong ulol. Ano? O sige, Atty. Roel, pwede nating iwan itong paksa nito na napapanahon talaga, napapanahon at maraming mag-iingat na mag-aalaga ng mabuti sa kanilang mga aso. Okay. Papalala ko lang sa mga LGU ninyo, yan, sa health department, sa mga LGU, ay available po yung mga booster shots dyan. Mm-hmm. Pwede pong taon-taon, kung kayo nag-aalaga ng pusa, aso, meron po sila dyan. Papaturo kayo taon-taon para po meron kayong protection. Kung sakaling makalmot kayo, naglalaro kayo, biglang makagat, bukod sa yung mga aso nyo may bakuna, kayo din ay dapat merong pre-exposure. Ganun po. Ayan. Sige po, pwede nating munang iwanan yung paksa na yan na talaga namang napapanahon at salamat sa mga paalala na yan, Atty. Roel. Ano? Mamaya po sa ating pagbabalik, abangan naman ang akala at panukala segment po natin. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Taos ng batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag, marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ni Hesukristo. Ito ang FEBC Philippines, umaabot sa inyo sa radyo, cable TV at sa social media. Nag-uumapaw ang pag-asa. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang tabas ng batas at narito pa rin ang inyong mga kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, at kasama pa rin natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Narito po tayo ngayon sa segment na Akala at Panukala, kung saan po binibigyang linaw natin ating tinatalakay ang mga panukalang batas. Panukalang batas pa lang naman po ito, no?
Pero kung minsan po yung panakalang batas na tinatalakay natin halos batas na kasi naghihintay na lang ng pirma ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kamukha po nitong Senate Bill number 643 at House Bill number 9458 o tinatawag na the proposed act granting night shift differential pay to government employees including those in government-owned and controlled corporations. Ano po? At sige po, talakayin na natin, Attorney Ruel. Baka meron kang gustong i-highlight dito. Pinugel ko tinignan ko na meron na pala itong committee report. Yung Senate Bill 643 at House Bill 9458 ay meron ng nakapasa na sa BICAM. An act granting night shift differential pay to the government employees including those in the government-owned and controlled corporation. So malapit na ito. Pag napirman po ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay after ng due publication ay magiging na itong ganap na batas. At hindi na lamang sa private sector, mayroong night shift differential. Kagaya ng anak ko, bagong employed siya ng isang company, meron silang mga kliyente sa Amerika, meron silang offices sa Texas at saka sa LA, ay ang oras niya alas 12 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga. Sa private sector, night shift differential, alas 10 hanggang alas 6. No? Yun, 10% ng iyong regular pay. Dito po sa proposed batas na ito ay 20%. Ang oras naman sinabi dito ay between 6 p.m. to 6 a.m. No po, 20% ng iyong hourly rate, regular rate. So, merong counting pagkakaiba sa private sector. Ang sinasabi, lahat ng empleyado except dun sa mga negosyo na employing less than 5 employees, no? Retail and service establishment, ang sabi sa labor code. Dito naman, sinasabi, yung mga meron 24-hour shift, hindi pwede. Tapos yung nagtatrabaho ng ganong oras, yung sinabing 6 to 6, hindi na raw babayaran ng night shift differential. Overtime na lamang pagka sumusobra. Kung ano pa man, ay maganda ito. Sapagkat dati wala ngayon, pagka napapata kayo, pinagtrabaho kayo sa ganong oras, ay meron kayong 20% ng inyong hourly regular rate. Yung po lamang basic na bayan sa inyo. Ang napansin lang natin, Attorney Ruel, sa private sector, private sector employees, ang applicability ng Labor Code of the Philippines, bagamat siyempre yan ay dinedichotomize yan, kapag po mga government officials and employees, ang nakakasakop po sa kanila, siyempre mga civil service rules and regulations and policies. Pagka naman po nasa private sector, siyempre yung Labor Code of the Philippines, bagamat may mga pagkakataon na kahit na government corporation halimbawa, kung yan po ay na-register, na incorporate under the corporation code, nag-a-apply din po sa kanila ang Labor Code of the Philippines. Kaya lang, Atty. Ruel, what could have been the rationale, the policy behind this legislation, na for all intents and purposes baka maging batas na nga ito, magiging batas na nga, may pirmahan na ni Presidente kung kakatigan niya, bakit ka pinag-iba pa? Nagtrabaho ka bilang staff member ng Office of the Deputy Secretary for Legislation ng Senado nung mas bata ka pa nung panahong yon. Kaya ba't pinag-iba pa nila? Sa tingin mo lang, if we can second guess bagamat siguro ito naging bahagi ng deliberation sa Kongreso, yung night shift differential premium sa private sector 10%.
At saka siyempre yung 10 in the evening until 6 a.m. the following morning, ang covered niyan. Nung night shift differential premium na yan, na 10%, doon sa kanilang sahod. Ba't kaya dito ginawang 20%? Ba't hindi pa kaya pinagpantay? Tsaka yung application sa government at saka sa private sector. If we can just speculate, because there must be a reason behind this. Sige. Of course, we don't want to second guess the wisdom behind this law. But yung 20% na pagkakaiba ay sapagkat doon sa private sector, alam naman natin na on top, kapag ka pumatak pa nga ng overtime, magkasama meron kaming overtime, meron ka pa rin night shift differential. Dito, pagka sinasabi na hindi ka nakasama dun sa 6 to 6, overtime na lang ibabayad sa iyo. So, kaya I think, kaya binigyan ng premium yung sa gobyerno, ginawang 20%, sapagkat iba yung pagkukwenta nila. Iba yung pagkukwenta nila. Yung pagka sa private sector, ang kukwentahin ay yung kasama yung OT rate ng employee. Sa pagkwenta dun sa night shift differential. Ayun, talaga ko natumbok mo, Atty. Ruel, at meron pa rin balancing out na naganap, Meron pa rin balancing out, hindi naman kasi siyempre hindi naman maganda yung lamang na lamang sa gobyerno kasi baka maubusan naman ng mag-apply sa private sector. Kamukha nga ngayon sa mga teachers, ang taas-taas talaga. Well and good, maganda yan. Tataas ang sweldo ng mga teachers sa public schools, kaya yung mga nasa private schools, kamukha namin, yung aming family-owned and family-run school, na Golden Faith Academy, dito sa Taytay Rizal, siyempre pinagsusumikapan naman namin that for our teachers to be at par, with increased salary levels of those in the government sector, public schools, well, ultimately, nakita naman natin, everything is balancing out ultimately. So, well, ang maganda naman dito, siyempre, lalo na sa kapanahon ng ito, na yung ating mga nasa gobyerno talaga nasabak, talaga naging mga frontliners naman. Ibig sabihin, tama lang naman na bigyan sila ng parang reward na rin sa kanilang mga sakripisyo, lalo na sa kapanahon ng pandemic. Na ito, na hopefully, by God's surpassing grace, mukhang matatapos na. Hopefully, by God's surpassing grace. Inuulit natin. Meron ko pa bang gustong idagdag na highlights dito, Atty. Ruel? Yung tamang po naulit ko kanina, yung mga mayroong 24-hour shift, kagaya ng mga jail guards natin, yung mga police natin, mga bombero natin, and sabi, hindi pa sila kasama dito. Pero I hope, sa banda ron, magkameron din silang sarili. O baka meron na sila, hindi lang natin na sasaliksik na mabuti. I'm sure meron na sila mga hazard pay, mga ganyang bayad. So, under this particular proposed law ay wala pa po. Hindi sila kasali. Yeah. But sabi nga natin kanina, ultimately, we are not second guessing on the intention of the legislature on this matter. Pero ultimately, pinag-aaralan naman yan Ultimately, everything is balancing out in the end. At siyempre, basta kapakinabangan ng ating mga workers, whether in the government or public sector or in the private sector, basta po merong benepisyong dagdag, we welcome all of this. Sa ating pong pagbabalik ay abangan naman ninyo ang inyong talaga namang pinakakaabangan, Payo de Asunto. Tutok lang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Alam mo bang kinakailangan mong sumailalim sa quarantine period kapag nakahalubilo mo ang pasyenteng positibo sa COVID-19? Kung walang nararamdaman at fully vaccinated na, kinakailangang mag-quarantine ng 5 araw mula sa araw na na-expose ka. Ibig sabihin, hindi ka maaaring lumabas para hindi na makapanghawa pa sa iba. 14 na araw naman ang quarantine period kung partially o unvaccinated pa.
lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po ngayong bibigyan ng mas mahabang oras ngayong araw ng Sabado ang ating segment na Payo de Asunto. Dito po ibibigyan kasagutan namin ang inyong mga katanungang legal. Siyempre po naman, ayon sa tabas ng batas. Ano po? At eto naman po kami, parang disclaimer po, parang paunawa, ano po. Siyempre po, ang naibibigay po namin makasagutan sa inyo ay ayon sa aming pagkakaunawa, ano po, sa abot ng aming kaalaman sa batas, ano. At tinutuklas natin siyempre, ginagawa natin gabay ang tamang tabas ng batas. At salamat po kung ang mga kasagutan po namin ay umaakma naman doon sa nais po ninyo, no? At nakakatulong sa inyo at ayon sa inyong panlasa. Kumbaga, pero may mga pagkakataon po na maaaring yung aming katugunan ayon sa aming pagkaunawa at sa karanasan at sa tabas ng batas, maaari pong hindi umaakma sa inaasahan ninyo. O baka kung minsan ay makakasakit pa nga ng konti, patawarin niyo po kami dyan. Unawain niyo lamang po ang tabas ng batas. Sige po, at para marami tayong mga cover, Atty. Ruel, simulan na natin ang first question. Ito, ipinahiram ng tatay ko sa dating kapitan ng lugar namin ang dokumento ng lupa namin para magpatulong. Isaayos ito noong 2012. Ngayon po nawala na si tatay. Sabi niya, ako na ang mag-aasikaso nito pero ayaw nang isauli ito sa amin. At hinihingan niya pa po kami ng 50,000 pesos kapalit po ng dokumento ng lote po namin. Ano po ang gagawin ko? Yan, mukhang kailangan ng guidance nito, Atty. Ruel. Ito pong ganitong mga sitwasyon ay matagal nang tinatabas ng Korte Suprema natin. Okay. Tabas ng Korte Suprema dito, sabi niya, kapag ka daw may mga ganong sitwasyon at hindi binabalik yung titulo ng lupa, ay iti-treat natin yung titulo ng lupa kahit nire-representa nito ay real property. I-treat natin yung titulo per se as personal property. Kaya ang action dito ay recovery of personal property o replevin tawag dyan. No? Paki-spell mo nga yung replevin na Atty. Ruel para sa kapanganan ng ating mga para yung gusto mag-Google, may Google nila. Yan, magagaling sa Google yan. R-E-P-L-E-V-I-N. Yan, replevin. Yan. Okay? Yun po yan. Pagka ginugel ninyo, sasabihin, yun ay para mabawi. File kayo ng action sa korte para maibalik sa inyo yung inyong property. No? Replevin. Yan. Yan po ang dapat ninyong gawin. Pumunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Integrated Bar of the Philippines. Kung tanong kayo kung paano nyo, how would you go about that. Pero yun po ang tabas ng Korte Suprema dyan, sa mga batas patungkol dyan. Oo, at nangyari kasi dito. Sabi, kunwari, nagmagandang loob, asikasuhin daw niya. Pinahiram yung tatay nila, abay, nung mamatay yung tatay, ayaw isauli kagad at mukhang hino-hostage ng konti. Pinagbabayad pa ng 50,000. Pero meron pong lapat na tabas ng batas dyan. Naipaliwanag po ni Atty. Ruel kanina. Meron pong remedyo. In fairness po, baka naman may nagastos siya. Kaya siya okay. Siyempre Okay. tayo, ayaw natin ngunit doon sa tanong, ano ba yung action? Yung po, action to compel the surrender of the PCP, replevin po. Kausapin niyo si Kapitan. Kung talagang wala naman kayo obligasyon sa kanya, yun ang dapat yung gawin. Pero alisto lang po kayo, kasi hawak niya yan. Sabi niya, ayusin niya. Baka kamukat-mukat mo, nakatitulo na sa kanya. Pero mukhang hindi naman. Mukhang humihingi lang ng... Baka tamang sabi mo, Atty. Ruel, baka naman nagastos siya. Gusto lang niyang mabawi naman yun. In fairness to everyone. Okay. Sumunod na tanong, may lolo po kami. Kapatid ng nanay ng mama ko. At ginalaw nito.
ang kapatid ko na 14 years old na babae. Balak naming ipakulong siya pero marami pong kontra sa plano namin, lalo na sa mga kapatid ng matanda. Sinabing patawarin na lang daw namin siya at ilalayo na lang daw nila. Ano po ang dapat naming gawin? Masela nito, Atty. Ruel, pero dapat may iaangkop na tabas ng batas dito eh. No? Sige, Atty. Ruel. Alam nyo, arumal-dumal yan eh. Natindigang balahibo ko. Sabi niyo yan. Yung kung nanood kayo nung nakaraang Sabado at nagbilang si Pastor nung yung degrees of consanguinity. Tatlo. Pasok yan sa tatlo eh. Ang sabi ng revised penal code dyan, nung hindi pa tinatanggal yung parusang kamatayan, ay pagkaganyan, ascendant, third degree, death penalty yan eh. Kahit ilayunin nyo yan, ay dito sa pinagpuntahan naman yan gagawa ng ganyang karumal-dumal. Ngayon, kung tinatanong nyo po anong dapat namin gawin, ang tabas ng batas dyan, para makamit ang hustisya ng lahat ng involved, dapat pumunta kayo sa barangay nyo, sa pulis, at sabihin ninyo, gumawa kayo ng affidavit, kwento ninyo nangyari. At garantisado, ay tutulungan nila kayo. Yan po ang tabas ng batas yan. Pero tandaan nyo, quick karumal-dumal. Yan po iba po yan, ganyan. Hindi po yan, kahit sa buwan mo padala yan, ay gagawa pa rin ng kabulastugan niya pagka apo niya yun eh. Hindi ka po. Hindi na naghunos-dili, Atty. Ruel, Yes. At yan po kasi sa pag-aaral ng batas, siyempre may iba't ibang mga theories diyan, Atty. Ruel, merong positivist theory, of course merong approach na rehabilitative, meron namang retributive justice, kung ano yung kasalanan, angkupan mo ng kaukulang parusa, Kailangan po sa pag-aaral sa criminal justice science, pinag-aaralan po yan. Meron po kasi talagang mga tao, Atty. Ruel, talagang merong ang tawag po dyan criminal depravity. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, kayong mga magagaling na mga millennials. Dati ang pronunciation ng Tito Kaloy mo dyan depravity. Kaya lang yun ba, narinig ko depravity, Yung po ibig sabihin ng depravity o depravity, yung po bang may tendency yan May tendency. Sabi nga ni Atty. Ruel, dalhin mo man sa buwan yan. Pag nagkaroon po ng pagkakataon yan, because depraved po may diferensya na dapat tugunin ayon sa tabas ng batas. Kasi po baka may mabiktima pang iba. Atty. Ruel, bago natin iwanan yung punto na yan, baka meron ko pang dadagdag. Wag na po. Ako'y nagagalit. Sige. Okay. Baka pa masabi ko sa... Okay. Okay, tama. Basta po yun ang tugon na bagay ni Atty. Ruel. I-file po ninyo yung kaukulang kaso tungkol dyan. Okay, dulog sa atin. Sumunod, may binebenta sa pinsan ko na lupa at bahay. Namayapa na ang nakapangalan sa titulo pero ang nagbebenta ay iyong taong bumili sa property ng namatay pero hindi pa nasasalin sa kanyang pangalan ang title. Maganda tanong niya, delikado po ba yun? What is the remedy? Ang tanong niya. Sige, Atty. Ruel. Siyempre po, pagka sinabing delikado, medyo delikado talaga. Dahil kinakailangan mag-due diligence kayo pag bibili kayo ng kahit anong ari-arian. Kung ba siya talaga ba ang may-ari nun? Ngayon, kung meron naman siya mga muniments of title, meron siya mga deed of sale, pagkakabili niya, hindi lang nila nailipat, may paraan po yan. Kasi hahanapin din po yan sa RD o sa BIR. Kung kayo nakapagbayad ba sila ng tamang buwis ng unang bentahan? Kung patay na, meron naman paglilipatan niya. Medyo tedious po yan Kasi kapag ka-diniretso nyo, kagaya yung mga ginagawa sa mga sasakyan, yung mga open deed of sale, hindi po ganun ang takbo sa bentahan sa real property. Ang remedy po, igawan muna ng tamang proseso doon sa mga heirs. Kausapin nyo yung mga heirs.
at meron naman kayong katibayan na nagbentahan nga kayo, di aayusin lang po yung dokumento. Yun po ang remedy doon. Kausapin ninyo yung heirs nung namatay. Ayun. At ang nabanggit po ni Atty. Ruel kanina, maganda pong lagi nating isa sa isip yun, yung due diligence. Meron kang binibili na real property, lalong-lalo na, kahit anong property. Pero mas lalo na pagka po real property, yung due diligence. Yung pang-aalamin yung lahat, ang background nung binibili po ninyo, at saka yung tao nagbebenta po sa inyo. At mas malamang po na safe po tayo kapag meron tayong due diligence na ginamit sa ating mga transaksyones. Ang sumunod na dulog ay yung pong partner kong seaman, ang padala niya ay 10,000 pesos a month. Kukuhaan pa po yun. Yan, ng pambayad ng internet. At ngayon po gusto niya na ako na ang magbabayad sa tubig. Magkano lang po ang matitira sa amin at may 2 na po kaming mga anak. Tama po ba yung pinapadala niyang pera? Sige, ito siguro medyo maingat din tayo sa pagtugon dito, Atty. Ruel. May mga sensibilities and sensitivities ang ganitong mga situation at mga katanungan. Sige, Atty. Ruel. Depende po yan sa estado yung support. Hindi po ba napag-usapan na natin yan before? At yan ay pinag-uusapan naman ninyo yan bago makabigay ng 10,000 padala o sustento. Ngayon, pagkatanong doon sa tama, ay mahirap pong sagutin yan. Kayo po makakasagot yan kung tama o hindi tama. Pagka sa palagay ninyong kulang, dapat mag-usap kayo muli. Usapin nyo siya at kung hindi siya, lumapit kayo sa IBP. Tanong kayo, sino po ba magaling sa family law dito para matulungan ako. Pero yan po ay napag-uusapan. Yan I suppose na 10,000 na pag-uusapan ninyo yan. Baka isa pa anak ninyo noon, ngayon 2 na. Baka nga po kulang yan. Ayun. At ang basihan po kasi ng suporta, yung financial capacity nung magbibigyan ng suporta, at saka po yung, siyempre yung standing po sa lipunan, mga pangailangan nung humihingi ng suporta. Pero entitled po kayo kahit na, kumbaga, kaya bagay po yung partner, ibig sabihin ba, malamang hindi sila kasala, Atty. Ruel, entitled din po sa suporta kayo dyan. Pero yun nga, batay dun sa tabas ng batas na naipaliwanag po kanina ni Atty. Ruel. Okay, ang sumunod na tulog sa atin, last 2019, pinaghatian naming magkakapatid yung lupang namana namin sa ninuno namin. Ako lang po ang gumastos lahat, kada hingi ng pera ng kuya ko na kumatawan at gumagawa sa probinsya dahil nasa Maynila po ako. Ngayon, ginamit ng walang paalam sa akin ng kuya ko, ang pwesto ko at sinasabi niya ngayon na hindi daw sa akin yung pwesto. Wala po ba akong right na piliin ang pwesto na gusto ko at sila po ba talaga ang mas may right doon dahil sinasabi na sila ang nag-aasikaso o kumakatawan sa amin? Sige, Atty. Ruel. Unang-una po, pagkapahatian sa magkakapatid, lagi yan, o sa heir, ay share and share alike. Ibig sabihin, hating kapatid, pare-pareho. Ngayon, with respect dun sa pwesto, ay kung meron na kayo na pagkasunduan na yun ay iyo, yun ay sa'yo dapat. Ngayon, kung hindi pa ninyo na-delineate, dapat kung hinati nyo, ipapasukat ninyo yan, patitipuluhan ninyo yan, dapat ganun. So, yun ang pangangatawan ninyo, yung pagkakasunduan ninyo, pasukat ninyo, patituluhan ninyo, at mali naman yung sinasabi na wala kayong karapatan doon kasi kayo nagbayad. So, yun lang po. Pasukat ninyo, pagka meron na pinartition nyo na, adi paghati-hatian nyo na ng ayos. Para madelineate talaga kung kanino ang kanino. Yan. Yan. Ang operative word po sa napaliwanag ni Atty. Ruel ay yung delineation. I-delineate. Sabihin talagang i-specify kung alin ng kanino, etc. Walang lamangan. Pag nagpagkasundan nyo na yan, abay ilalagay po sa dokumento yan. Yung deed of extrajudicial settlement of the estate. Kung nagkakasundo, pag hindi nagkasundo, pupunta pa kayo sa sigado. Yung po kasi sa labas ng hukuman,
pag-ayos po kayo lahat. Pero pag hindi kayo nagkaintindihan, ako, gastos pa po yan at matagal pa yung judicial partition. Okay, sumunod na dulog, 31 years na po akong separated from my husband. Ginagamit ko po ang surname, yung last name ko noong single pa po ako. Kaso po yung SSS ko ay may change status po ako. Ano po dapat kong gawin? Pwede bang patuloy kong gamitin yung last name ko noong single pa ako, even sa SSS ay change status po ako? Sige. Medyo kung nahagip natin lahat yung facts. Mm-hmm. Kasi under the civil code, hindi naman obligado na pag nag-asawa si babae sa kanyang asawa lalaki ay magiging gano'n na yung apelyido niya. Sabi kasi, sa batas kasi pag sinabing shall at saka pag sinabing may, magkaiba po yun. Mm-hmm. Sabi ng batas, a married woman may. Mm-hmm. Sabi, may use. Ngayon, kung nung kayo kinasal 31 years ago, ay hindi nyo pa ginamit yung apelyido ng asawa nyo at ang ginamit niyo yung apelyido nung kayo dalaga pa, okay po yun. Okay lang yun. Kahit na nag-change status kayo, status naman, iba naman sa pangalan. Pag status, sasabihin, married. Ngayon, sabi ng tabas ng batas, kahit married ka na, may use only the name of your husband. Hindi sinabing shall. Sinabing shall, obligado yun. Ngayon, so kung ginagamit nyo na po nung araw pa, yung inyong apelyido nung dalaga pa kayo, okay lang yun. Subalit, kung ginamit nyo na, yung apelyido ng asawa ninyo, ay meron din pong batas dyan, nagbabawal no? Sa passport law, pag ginamit mo na yung pangalan ng asawa mo, hindi ko na pwedeng bumalik. Unless namatay si asawa or nagpa-declare kayo ng nullity or na-annul ang inyong kasal. Yan. Kung tingnan ninyo, kung pumasok kayo dun sa mga sinabi namin na pwede, dahil hindi kayo nagpalit nung una pa, ay okay. Okay. Sige Well, po. Mayor namin dito sa Batangas, ang pangalan niya, Beverly Rose Abaya de Macuja. No? Yun yung apelido ng tatay niya. Yung asawa niya, Congressman Marvy Marino, ay Marino ang apelido. Pero they are happily married, pero hindi niya, she's not obligated because ang sabi ng batas, tabas ng batas, a married woman may. Yan. Dari nyo, may at shall. Kaiba yan. Okay. Pagka po shall, mandatory. Pagka may, directory lang. Nasa inyo po yan. Yan. Okay, prarapido natin itong mga natitira para makaboundary tayo, Torwell. Okay. Ang name na dinadala ko ngayon ay Delia. Tapos napaglaman kong iba pala ang narehistro kasi nung araw, hilot lang ang nagpaanak sa mother ko. Lahat ng document ko ay Delia ang nakalagay. Paano po ito? Kasi need ng anak ko sa work niya. Sige, Atty. Noel. Okay, ang susundin nyo po kung ano yung narehistro. Yeah. Ngayon, kung tama yung narehistro, ano sabi? Iba ang narehistro, no? Iba ang narehistro nung hilot. Oo. Yun tama. Ngayon, kung meron lamang spelling na pagkakamali, pwede na kayo mag-file na affidavit. Petition po yun in affidavit form. I-attach ninyo yung mga birth certificate ninyo na gusto paltan. Yan lang po sa municipal or city civil registrar nyo. Meron po sila checklist. Pumunta kayo. Bibigyan kayo. Yan. Okay. Okay. Administrative lamang po yun. Administrative lamang. Good morning po mga attorneys. Yung titulo po ng lupa ay naisanla sa tao. Sa notaryo po, ang date ay sa taong 1998, October. Pero yung may-ari po ng titulo ay namatay na noong January 1998. Void po ba yung mortgage kasi paano po pipirma yung namatay na may-ari? Sige, Atty. Noel. May mga konting nuances ito na bigyang pansin natin. Sige. Mahirap po sabi kung void o hindi. Hindi naman natin nakikita yung dokumento. Yes, yes. Pero pwedeng yung tao namatay, pwede pumirma siya sa harap ng abogado nung buhay pa siya.
Tapos hindi naman nila agad na notaryo dahil meron pa mga hindi napirma. Pero hindi po natin alam yun eh. Pero kung talaga mapapatunayan ninyo na pumirma yung patay, hindi po pwede yun. Pero pakita ninyo po yung at meron po yung mga nuances kung ano nangyari. Opo. Yun, yung sagot natin doon. Yun ang tabas ng batas, dapat pumirma sa harap po bilang notaryo. Kung pumirma naman siya nung buhay pa siya, hindi lang sa cambio. Ayun. Yung po nabanggit nating nuances, kung naman nung talagang pumirma, buhay pa siya. Siyempre, patutunayan nyo lang po yan, kung pumirma siya, ang nakalagay doon pumirma siya, actually pala patay na talaga. Hindi po yun. Okay. May nagsangla po sa akin na title sa lupa. Pagkatapos 10 years na wala pang bayad. Mga 50,000 na po ito. Ano po ang dapat kong gawin? Bago kayo mag-file ng foreclosure, subukan nyo muna sa baka pwede ito sa small claims court. 50,000 lang naman ito eh. At least meron kayong katibayan na siya may utang. Yan. Ayan. Attorney Ruel, isang pasado mo doon sa small claims court, yung proceedings doon para sa kapakinabang ng ating mga taga-subaybay. Para kala nila pagkaso, kinakabahan sila sa ganyan. Sige. Mabait po ang mga MTC natin. Pupunta lang po kayo doon, hingi kayo ng form. May form lang po yun. Pipila pa ninyo. Notaryuhan nyo. Hihingan lang po kayo ng mga notaryadong demand letter. Titingnan doon, kayo ba talaga ay naningil, Tiningil ninyo at least several times, hindi kayo talaga binayaran. Tapos, yung form doon, pipila pa ninyo, notaryohan, sasubmit nyo. At sila na po magbibigay ng mga notices para magkaroon kayo ng pagharap doon sa small claims court. Banggit mo na rin, Atty. Noel, yung amounts, yung jurisdictional amounts para yung ating mga kababayan na pagka nasabing korte, paano kami pupunta sa korte, paano yung mga abogado, sige. Hanggang 400,000 po, makakasingil kayo. Oo. Pagka sa NCR yan, NCR. Pagka outside NCR, yung pinaliwanag mo last time ay 300,000, Yes. Yan. So yun po, huwag po kayong masisindak, pagka sinabanggit ng korte, nasisindak na kagad whether yung nagko-complain o yung respondent, yung defendant, meron po, ang tawag po diyan small claims courts, Wala na pong trial diyan. Hindi na po nagpapaupo sa sa witness stand. Actually nga sa mga modified proceedings po ngayon binawasan na yung pag-upo sa sa witness stand, Kung bakit nga ang tawag witness stand, umuupo naman doon yung witness, Dr. Ruel. Kayo po may tinatawag ng judicial affidavit. Pagka po direct evidence ang pinipresenta, direct testimony, affidavit na lang po yan. Pero subject to cross-examination. Yan. Attorney Ruel, nakaka-boundary tayo, isa na lang. Paano po ang dapat gawin para maisalin sa pangalan namin ang lupang isinala noong 2016? Kasi nagtago na po ang mortgagor. Yan, Attorney Ruel. Parang related dito dun sa una. Yes, interrelated sila. Pero ito ay pwede kayong mag-file na complaint for foreclosure. Tapos, meron kayo ng pag may desisyon talaga na patunayan na may utang, kakabero naman ngayon ng order para maibenta. Sa public sale, Atty. Ruel. Pagka kayo nakabili at wala ng right of redemption, hindi kakansilahin na yung property, title, nung nagsanla. Tapos, lilipat sa inyo kung kayo nakabili. Kung may right of redemption, una-muna pala, bibigyan ng pagkakataon yung nagtatago ng bayad. Kung hindi makapagbayad, baka sakaling lumitaw. Dr. Ruel. Benta, public sale, tapos pag hindi na na-redeem, kakansilahin na, mapapalipat na sa inyo. Kung sino yung purchaser, kayo bumili, bilhin ninyo. Adi yun, lilipat naman ngayon sa inyo sa pangalan ninyo. Ang tabas po ng batas dyan, nasa rules of court dyan. Rules, diba? Ayan. So may po, ang maganda sa tabas ng batas,
sa lahat ng sitwasyon sa buhay, kumbaga ay merong tabas ng batas na lapat po dyan. May remedyo, may legal remedy at ito po malaking pribilehiyo po namin na nakatutulong po kami na maipaliwanag po sa inyo ano yung mga remedyo na yan. At kung hindi po ninyo napakinggan ng buo, yung remedyo, yung kasagutan na legal sa inyong mga tanong, pwede nyo pong mapakinggan itong muli. Balikan lamang po sa ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi naman po nasagot ang inyong pinadalang katanungan, halimbawa hindi inabot, hindi kami naka-boundary, abangan nyo po sa susunod na mga Sabado at tinitiyak po namin na ito po ay tatalakayin po natin. Sige po, tayo ngayon ay dumako sa ating prayer time. Muli po aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa pribilehyo po. Panginoon, pribilehyo po ito. Ito po'y gagalakan namin. Siyempre po, may kasamang sakripisyo po ito, Panginoon, sapagkat pinag-aaralan po namin masusi ang mga batas, ang tabas ng batas, upang akma naman po at mailapat sa mga pangangailangang legal ng aming mga taga-subaybay. At salamat po, Panginoon, sinasapply niyo po yung wisdom, yung kaalaman, at mismo, Panginoon, pinararaan niyo sa aming mga bibig ang mga katungo ng ito. At ang aming dalangin ay nagiging malaking tulong po ito. At salamat po sa buhay at kakayahan na pinagkatiwala niyo po sa amin, kay Atty. Roel Cao Garcia at maging kay Pastor ni Kuya Kaloy, Panginoon, upang makatugong po sa mga pangailangan ito. Sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV sa Signal Cable. At salamat din po sa tulong ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating ProdTex na sila JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abranica at Wenmark Balatukan at ang ating mga kasama sa Bukawi Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Pastor ni Kuya Kaloy Cao at nagpapasalam tayo muli kay Attorney Roel Cao Garcia, ang ating kaagapay na abogado. Nag-aanyaya po kaming muli makinig kayo sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras at lagi pong tatandaan kung uunawain at susundin, Attorney Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.